Sa ibang balita, pati pala riles ng MRT, binabaha na. Kaya ang biyahe nito kanina, iniklian. Unang araw pa naman ang pagsusuri sa MRT ng ilang mga independent train expert mula Hong Kong. Saksi si Steve Dailisa. Sa Pilipinas, hindi na bago ang pagtirik ng malalaking truck dahil sa baha o ang pagtigil ng biyahe ng tren ng PNR dahil nalubog sa tubig ang bahagi ng riles. Pero pati ba naman MRT, binabaha na rin. Yan daw ang dahilan kung bakit pinutol ang biyahe ng mga tren nito at nilimita hanggang Shaw Boulevard na lang bandang 2:00 ng hapon. Kasunod kasi ng malakas na pagulan kahapon, may naipong tubig sa tunnel ng Ayala at Buendia stations kaya isinara mga ito. Ang pump kasi nahihigop sa ganyang tubig, hindi na suplayan ng kuryente dahil sa pagpalya ng isang transformer. Isa pa naman ang Ayala sa mga pinakaabalang stasyon ng MRT. Wala pa naman dun sa level na napunta na sa rilis yung tubig. Pine-prevent lang namin yung mangyayari. Bago pinutol ang biyahe, pinabagal na nito ang takbo ng mga tren mula 5:00 pa lang ng umaga. Kaya lalong mahabang pila ang dinatna ng mga pasahero. At kahit nang tumaas na ang araw, heto't kitang-kita ang paghaba pa ng pila. In some area, nag-15 lang tayo. So may effect lang doon sa speed ng ating turnaround. Bukod dyan, 2 sa 19 lang na tren ng MRT ang may aberya na bago pa man umalis sa depot. Yan at sa iba pang aberya sa MRT ang target masolusyonan ng technical audit ng mga eksperto mula MTR Hong Kong, isa sa mga pinakahinahangaang train system sa mundo. Hindi gobyerno kundi MRT Corporation ang magbabayad sa technical audit na aabuti ng 2 buwan. Pero kahit matapos yan, di raw basta makakapagkasa ng solusyon ng MRT. Taong 2011 pa aprobado ang taas pasahe sa MRT. Hunyo ng nasabi ring taon dapat ito ipatutupad pero natapat daw sa pasukan at maraming umalma kaya ito ipinagpaliban. Noong nakarang taon lang, muling binuhay ang implementasyon nito pero muling naudlot. Sabi ng pamunuan ng MRT, kung may patutupad sa lalong madaling panahon, malaki raw may tutulong nito para mabawas-bawasan ang aberya at maging maayos ang pagsiservisyo nila. Yung malilikom natin doon sa fare adjustment, ipupunta natin dyan sa mga rehabilitation at saka sa mga upgrading natin. Ayusin muna nila bago nila itaas, di ba? Tataas nila yung pamasahe dahil lagi po nasisira. O kasi dapat po talaga may budget po yun sila para sa maintenance ng MRT. Pero hindi lang MRT. Kanina nagkaroon din ng aberya ang isang tren ng LRT1 sa bandang Pedro Hill Station dahil kusa raw nag-a-apply ng brake. Pinalakad ng konti ang mga pasahero pabalik sa istasyon pero di naman naapektuhan ng ibang biyahe. Ako si Steve Dailisa ng inyong saksi.